Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Taas po muna natin ating makamunay manalangin sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Opo, dakilat mapagpalam ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain natapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu. Nagbigay galak sa mga puso, Lord God, at narito po kami sa pag-aaral ng banal salita bagong lahat. Kami nagpakumbaba lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin. Ikaw po aking asahan, buksan mo po ang pangunawa at kisipan ng bawat na pakinig. At patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness and beliefs and doubts, cast out, be bound unto hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasasalamat, kawalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan po muna natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang. Pagbati po ng isang magandang hapon sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganoon din po sa kanyang mamahal sa buhay. At binabati po natin ng happy birthday ang mga beloved grandchildren po ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, ating pong beloved baby Jake, beloved son po ng ating beloved babes, ating beloved Minister Marlon, at ating pong beloved beloved son po ng ating beloved Minister Podge and beloved Tin. For happy birthday po. Pagpalain po kayo lubos ng ating pinakamahal na Yesu Kristo. At hindi po natin malilimutan mga ating pong beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, ang mga aral, mga turong iniwan sa atin, at magandang hapon sa lahat ng ating pinagpalang mga kapatiran, sa ating pong mga bisita, at maging sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast, especially sa ating pong beloved Minister Podge, beloved Tin, and their beloved family, ating beloved Minister Luke, dyan po sa Diako ng USA. Purihin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At ang ating pong tatalakayin sa hapong ito, pamagatan po natin mga minamahal, Signs of the End and Fulfillment of Circumstances. Signs of the End and Fulfillment of Circumstances. Sa Tagalog, mga hudyat ng katapusan at katuparan o kaganapan ng mga pangyayari. Mga hudyat ng katapusan at katuparan o kaganapan ng mga pangyayari. Amen? Signs of the end and fulfillment of circumstances. Yan po ang ating tatalakayin. At ang ating pong teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers, dito po tayo sa Matthew chapter 24 verse 2 and Isaiah chapter 13 verse 9. Kindly read at the same time. The Gospel according to St. Matthew chapter 24 verse 2. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. The book of the prophet Isaiah chapter 13 verse 9. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. God bless you po, kindly in Tagalog. Mateo Kapitulo 24, versikulo 2. Narapat siyang sumagot at sa kanyang sinabi, Hindi ba kayo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Dito po sa Isaiah 13:9, narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ng lupa at upang lipunin mula roon ang mga makasalanan niyon. Amen. Amen. Balakpakan po natin ang isang malakas na balakpak ang ating mahal na Panginoon. Isa munang malakas na balakpak para sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord.
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Uulitin ko lamang ang ating tinatalakay, signs of the end and fulfillment of circumstances. Nang ibig sabihin sa wikang Tagalog, isulat nyo para maunawaan nyo at makarelate kayo sa ating tatalakayin. Dahil kapag niloob ng mahal na Panginoon, hindi na natin mapapakinggan ang mensaheng ito. Mga hudyat ng katapusan at katuparan o kaganapan ng mga pangyayari. Amen? Sabi ng ating nabasa sa ating first text, Matthew chapter 24 verse 2. Sa kapanahunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipinakita ng mga apostoles sa Kanya ang mga gusali sa templo. Ang sagot ng ating mahal na Panginoon, hindi ba't sinabi ko sa inyo, verse 2, dito'y walang maiiwan, bato sa ibabaw ng isang bato na hindi babagsak. Everybody say, praise the Lord. Na ang ibig sabihin, gaano man kagara ang templo, gaano man kalaki ang mga building, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo during His earthly ministry, siya ang nagsasabi at nagpatunay na ang mga gusaling yan ay walang maiiwang bato sa ibabaw ng kapwa bato at ang lahat ay babagsak. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ito ay magaganap, mga minamahal. Amen? Ito ay magaganap, sinabi ng Isaiah 13:9 na ating nabasa, sapagkat ito ay pot at galit ng Panginoon. Ang dahilan upang gawing kagibaan ng lupa at lipunin mo roon ang mga makasalanan. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito yung ating tinatalakay. The signs of the end and fulfillment of circumstances. Ang mga hudyat ng katapusan at katuparan o kaganapan ng mga pangyayari. Bakit natin ito tinalakay, mga minamahal? Amen? Kahapon lamang, pag uwi natin galing sa overnight, mula umaga, mga minamahal, hanggang hapon, isa lang ang pinag-uusapan, mga minamahal. Anong pinag-uusapan? Yung tinatawag na Big One West Valley Fault, 100 kilometers. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Sinabing Big One, ang ibig sabihin, isang napakalakas na lindol. With the same intensity na nangyari sa Nepal, mga minamahal, 7.2. Sinasabing ito ay 100 kilometers fault line. Isipin natin, gaano kahaba ang 100 kilometer, mga minamahal, na kung niloob ng ating malapit, bumuka ang lupa, mga minamahal. Ano kaya ang magiging itsura ng daigdig na ito? Kaya sinasabi nila, mga minamahal, in Metro Manila alone, kung magalap ito ng gabi, mga minamahal, thousands na makababayan natin ang mamamatay in Metro Manila alone. Hindi pa kasama ang mga probinsya, nearby province na dadaanan ng fault line, mga minamahal. Amen? Sa makatuwid, kung uunawain natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, this is the signs of the end and fulfillment of circumstances. Everybody say, praise the Lord. Na sa panahon pa lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay ipinangangaral na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na ito ay magaganap at walang makakapigil sapagkat ang sanlibutan ay nagiging masama. Kaya sinabi ng ating pinakamamahal na Jesucristo, ito'y kanyang pot, ito'y kanyang galit, lilipunin niya ang lahat ng masama sa sanlibutan. Amen? Sino ang kanyang lilipunin? Sabi ng last sentence na ating nabasa, lilipunin ng Diyos ang lahat ng masama sa sanlibutan. Kaya ang tao sa sanlibutan ay naghanda, mga minamahal. Amen? Naghahanda sila. Paano sila maghanda? Kung magkaroon ng ganyang pangyayari, ang ibig sabihin, lahat ng business establishment, sarado yan. Ibig sabihin, wala kang mabibili na commodities para masuplayan ang iyong pangailangan araw-araw. So, kinakailangan bumili ka na ngayon. Ang unang problema ng tao, paano kung wala kang pambili? Kayo ba, meron ba kayong pambili? Meron kayong pambili? Nakabili na kayo? Pag-usapan natin yan kung nakabili na kayo. Amen? Ang problema ng tao ay yung kanilang pambili. At
kung dumating ang 7.2 intensity, sinasabing big one, mga minamahal. Amen? Ang tanging paraan ng tao sa sanlibutan, maghanap ka daw ng lamesang matibay, doon ka sa ilalim ng lamesa. Ang tingin nyo kaya, maliligtas ka pag nagtago ka sa ilalim ng lamesa? Ang mga Kristiyano ba ng Jesus Miracle Crusade, pag naramdaman nyo yan, magtatago kayo sa ilalim ng lamesa? Magtatago ba kayo sa ilalim ng lamesa? Kayo ba'y magsasaing pa dahil nakabili na kayo ng mga commodities na kailangan nyo? Ang sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos niyan, mga minamahal, ito na ang susunod na magaganap. Makinig kayong maigi. Basahin po natin, kindly, Lucas chapter 21 verse 28 and Zephaniah chapter 1 verse 2 and 3. Kindly, read at the same time. The book of Luke chapter 21 verse 28. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Amen. The book of the prophet Zephaniah chapter 1 verses 2 and 3. I will utterly consume all things from off the land, saith the Lord. I will consume man and beast. I will consume the fowls of the heaven and the fishes of the sea and the stumbling blocks with the wicked. And I will cut off man from off the land, saith the Lord. God bless you po. Kindly in Tagalog. Lucas Kapitulo 21, versikulo 28. Na dapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay nito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Dito po naman sa Zephaniah Kapitulo 1, versikulo 2 at 3. Aking lubos na lilipulin ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking lilipulin ang tao at ang mga hayop. Aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama. At aking ihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang makakapagpalakpak pa tayo ng malakas, gawin na natin yan. Habang makasisigaw tayo ng malakas na praise the Lord, upang purihin ang ating Diyos na napakabutin, napakabait at makapangyarihan, gawin na natin yan. Dahil darating ang panahon, dito sa lupa, wala ng taong makakagawa niyan. Amen? Balik tayo sa ating nabasa, mga minamahal. Pinaghahandaan ng tao, mga minamahal, kung dumating ang big one. 7.2 intensity na earthquake. Ang iyong first step, maghanap ka ng matibay na lamesa, sa ilalim ka ng lamesa. Amen? At kung dumating na ang kahirapan dahil bumuka ang lupa 100 kilometer, kinakailangan may pagkain ka sa iyong tahanan. Amen? Yon ang ipinagagawa sa tao sa salimutan, kanilang tinatawag na paghahanda. Pero sa mga Kristiyano, iba. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, ano daw ang ating gagawin? Magtatago ka ba sa ilalim ng lamesa? Magsasaing ka ba? I-check mo ba ang bodega mo kung marami kang pagkain? Sabi ng ating nabasa, Lucas 21, talatang 28, pag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, itaas mo ang iyong ulo, tumingin ka sa langit, sapagkat ang iyong kaligtasan, ang iyong pagkatubos ay malapit na. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga Kristiyano, mga tunay na Diyos na nakaunawan ng bagay na ito, hindi material na bagay ang ating pinaghahandaan. Hindi lugar na pagtataguan ang ating paghahandaan. Ang ating paghahandaan ay kung karapat-dapat tayong tumingin sa langit, itaas natin ang ating mga ulo at tumingin sa langit at hintayin ang nalalapit na pagkatubos at tunay na kaligtasan para sa ating inilagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan ang ating pinaghahandaan. Bakit natin pinaghahandaan yan? Sapagkat sabi ng Zephaniah, kabanatang 1, talatang 2 at 3, lilipulin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Bakit sinabing lahat ng mga bagay? Ano ang lilipulin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Verse 3, lilipulin niya ang tao.
Sa madalit salita, wala ng taong maiiwan pa. Amen? Lilipulin niya ang ibon, wala ka nang maririnig na kahit isang ibon na huhuni sa umaga. Lilipulin niya ang isda, wala ka nang makikitang isda sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng ilog, maging sa aquarium mo, wala ka nang makikita ba? At sabi, katisuran ng Diyos, o lilipulin ng Diyos, ang katisuran na kasama ng masama. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, ang daigdig na ito ay wala nang matitira pa. Amen? Kaya kung ang paghahandaan natin ay mag-ipon ng ating kakainin para sa darating na pagkagunaw ng daigdig na ito o sa nalalapit na bigwan, mga minamahal, ni hindi natin nalalaman, baka yan ang tinatawag na huling araw. Amen? Na actually, noon pang ipinangaral ng ating iginagalang na mahal na magulang sa Panginoon, noon pa natin napakinggan ang tayo naligtas, mga minamahal, ayaw at sa gusto natin, ang makasalanang sanlibutan ito ay gugunawin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa mga tunay na Kristiyano ay may isang bagong langit at may isang bagong lupa na tinatahanan ng katwiran, isang tunay na kalagayan o maganda kalagayan para sa ating lahat. Everybody say, praise the Lord. Kaya walang matitira sa daigdig na ito. Ang tangi lamang nating magagawang paghahanda, ihanda ang ating mga sarili. Amen? Hindi mo na kailangan maghanap pa ng lamesa. Huwag ka na mag-isip na kumain ka pa. Itaas mo lang ang iyong mata. Tumingin ka sa langit. Makikita mo ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos na ang paghihirap sa daigdig na ito. Tapos na ang pagtitiis. Tapos na ang pagtangis. Tapos na ang karamdaman. Tapos na ang kahirapan. Isang bagong buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, dito natin ngayon makikita, mga minamahal, ang magiging kalagayan ng taong masama. Sino sila? Mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Sino sila? Mga taong pagkatapos maglingkod sa Diyos ay tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na kayanan ng kahirapan, hindi na kayanan ng pagsubok, hindi na kayanan ang mga katisuran, mga minamahal. Sila'y tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Once upon a time, sa kanilang buhay, tinatawag sila, mga minamahal, na mananampalataya ni Kristo. Subalit dumating ang panahon, tinatawag na silang deniers and despisers of Christ. Bakit? Dahil tumalikod sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At dito natin makikita ang pagkakaiba ng hindi naglingkod at tumalikod at mga nanatiling naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ating basahin, ano kanila magiging kalagayan? Kindly po, Psalms chapter 1, verse 5 and verse 4, then Psalms chapter 25, verse 9. In the book of Psalm chapter 1, verses 5 and 4. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. The book of Psalm chapter 25, verse 9. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. God bless you po, kanya yung Tagalog. Mga awit, Kapitulo 1, versikulo 5, balik sa 4. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang makasalan naman sa kapisanan ng mga matuwid. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinaboy ng hangin. Dito po maminamal sa awit 25, versikulo 9. Ang maamo ay papatubayan niya sa katulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Isang malakas na hallelujah, praise the Lord, para sa ating Diyos na napakabait. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong pagkakaiba, mga minamahal? Kalagayan ng masama at kalagayan ng mabuti, sabi ng ating nabasa, Psalms chapter 1, verse 5 and verse 4, ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang makasalanan sa kapisanan ng mga matuwid. Ang ibig sabihin, magkakaroon ng tinatawag na separation from the righteous and unrighteous. Naunawaan nyo?
Ngayon, ang matuwid at hindi matuwid ay may kasama. Amen? Minsan kasama natin sila sa ating tahanan, sila ay mga loved ones nating na persecutor. Ayaw na maglingkod sa Diyos, persecute ka pa. Amen? Mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin. Amen? Makakasama natin sila ngayon. Pero hindi natin sila makakasama hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Sapagkat mismo ang banal na kasulatan na nagsasabi, ang masasama ay hindi tatayo sa paghatol, ni hindi sila pwedeng maging kasama ng mga matuwid sa kapisanan. Ibig sabihin, magkakaroon ng tinatawag na separation o paghihiwalay. Amen? At sa verse 25, chapter 25, brother, verse 9 ng Salmo, sinasabi ito naman ang kalagayan ng maamo. Ang maamo ay papatnubayan ng Diyos at ituturo sa kanya ang kanyang daan. Everybody say, praise the Lord. Amen? Sino ngayon ang merong magandang kalagayan? Amen? Maiinggit ka ba sa masama na ayaw maglingkod sa Diyos? May katapusan ang kanilang buhay. Ngingiti sila hanggang ngayon lamang, mga minamahal. Amen? Pagdating ng sinasabi nilang big one, huwag nawa ipahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Of course, sa pangunang panalangin ng ating beloved Arbon Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God and the whole beloved Almeida family and the beloved loved ones, 10 mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, ang ating prayer. Amen? Huwag matuloy ang tinatawag na big one. Dahil alam natin, kapag natuloy yan, mga minamahal, banal na kasulatan nagsasabi, araw-araw, ibinubuka ng Sheol o ng impyerno ng hell ang kanyang bibig upang salubungin doon ang mga masama na mamamatay sa lupa at itatapon directly doon sa tinatawag na place of torments. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa atin naway wag mangyari ito. Pero kahit ayaw natin mangyari, ngayon na lamang may katapusan ang pagtawa ng mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Subalit, ang mga taong naglilingkod sa ating pinakamahal na Jesucristo, ang sabi ng ating nabasa, Diyos ay papatnubay sa atin at siya ang magtuturo sa atin ng daan na ating lalakaran. Everybody say, praise the Lord. Naalala nyo ba, mga minamahal, nung Undoy o Yolanda ba o Undoy, mga minamahal, if I'm not mistaken, sa dako ng Cagayan, kinausap ang ating mga kapatiran ng mahal na Panginoon, magsidalo kayo. And that was overnight prayer. Nagtaka yung ating beloved ordained preacher doon, mga minamahal, ating beloved assigned ordained preacher, bakit ang bilang nila overnight prayer ay mas marami pa sa kanilang Sunday service. Nagtaka siya, mga minamahal. Amen? Hindi nila nalalaman, mga minamahal, habang ongoing ang service, grabe ang kapuspusan ng kapatiran, on fire sa magpupuri ang lahat, mga minamahal. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa labas ng chapel, more than 6 feet ang taas ng tubig. At sa loob ng chapel, walang tubig. Iningatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinaumagahan, mga minamahal, napakaraming patay. Sira ang kanilang tahanan. Nakasabit sila sa mga dingding, sa mga patera, sa mga badwan, sa mga puno. Ang patay ay nagtimbuang. Sila ay nandun lamang na walang buhay, walang kaligtasan. Ang mga anak ng Diyos ay nananatiling may buhay, may kagalakan na nagpapatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? At yan ay turo na ating napakinggan sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Amen? Kaya mahalaga ang pananambahan. Hindi na kailangan. Kung kailangan uudyo ka ng mahal na Panginoon, tsaka ako dadalo. Ngayon ka na nga inuudyo ka. Sinasabi na ngang palagi tayo sa ating pananambahan, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang maamo, papatnubayan ng Panginoon, ituturo ang kanyang daan na dapat niyang lakaran. Samantalang ang masama ay hindi tatayo sa kahatulan, ni hindi siya kasama sa kapisanan ng mga mabubuti. Bakit? Dahil magkakaroon ng tinatawag na separation. Naunawaan nyo? Naunawaan nyo po ba? Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tanong, mga minamahal, tayo ngayon ay tinuturo ang mag-ingat. Amen? Kung ang tao sa sanlibutan walang alam sa ebanghelyo ng kaligtasan, yun ang kanilang alam na pag-iingat. Amen? Hindi nating dinidegrade yung kanilang naabot, mga minamahal. Amen? Kasi yun ang kanilang naabot. Pag dumating ang big one, 7.2 intensity, maghanap ka ng lamesa, sa ilalim ka ng lamesa.
Kung may pera ka, bumili ka na ng pagkain mo dahil pag naganap yan, wala ka ng pagkain. Yun ang naabot na kanilang preparation. Pero tayo, mga minamahal, more than that, ang naabot ng ating preparation. Bakit? Dahil sabi ng ating nabasa, tayo ay maamo na pinapatnubayan ng Panginoon at itinuturo sa atin ang daan na dapat nating lakaran. Kaya tayo ay tinuturo ang mag-ingat. Paano tayo mag-iingat? Ating basahin, kindly po, aklat ni Job 36:18, talon tayo sa verse 21. Kindly. The book of Job, chapter 36, verses 18 and 21. Amen. Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke. Then a great ransom cannot deliver thee. Take heed, regard not iniquity, for this hast thou chosen rather than affliction. God bless you po. Kyle in Tagalog. Job Kapitulo 36, versikulo 18, talon sa 21. Sapagkat may puot, mag-ingat ka na baka ikaw iligaw ng iyong kasiyahan. Ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Dito po sa 21, ikaw ay mag-ingat, huwag mong lingunin ang kasamaan sapagkat ito'y iyong pinili sa halip ng kadalamatian. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tinuturoan tayong mag-ingat. Ito ang tinuturo sa atin. Paano tayo mag-iingat? Ang sabi, alalahanin nating may puon. Alalahanin natin ang Diyos na puno ng pag-ibig, dumarating na ang kanyang galit. Amen? Kaya ang sabi mga minamahal, merong puot. Alam natin yan. Tayo ay mag-ingat, baka tayo iligaw ng ating sariling kasiyahan. Kasi ang tao na sa kanyang sariling kasiyahan, mga minamahal, amen? Kung saan siya masaya, dun siya. Wala siyang pakialam kung yung kanyang kasiyahan, mga minamahal, ay kalooban ng Diyos o hindi, basta masaya siya. Amen? Kaya nga may nagsasabing sarilihon siya na buhay, sarilihon siya mamamatay. Yun ang Diyos niyang kinagisnan, hanggang doon siya mamamatay. Amen? Kaya naman ang iba, namatay na, hindi nakaalam ng katotohanan. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat ka dahil may puon. Ang Diyos na inaasahan nating puno ng pag-ibig, natatapos ang pag-ibig ng Diyos. Pagtapos na ang pag-ibig ng Diyos, puot na ang kapalit niyan. Kaya sabi ng ating nabasa, tayo ay mag-ingat upang hindi tayo iligaw ng ating sariling kasiyahan. Tayo ay mag-ingat, huwag natin lilingunin ang kasamaan. Everybody say, praise the Lord. Amen? Ibang tao sa libutan, mga minamahal, iniisnab ang kabutihan. Amen? They don't care about righteousness. Bakit? Dahil mas gusto nila sinatawag na kalikuan. Pero banal na nagsasabi, kung gusto mong mag-ingat, huwag kang lilingon sa kasamaan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At magagawa natin ito, sabi ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay ating hahanapin. Amos, kabanatang 5, talatang 6, at talon tayo sa talatang 14. Kindly po. The book of the prophet Amos, chapter 5, verses 6 and 14. Seek the Lord, and ye shall live, lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Bethel. Verse 14, seek good and not evil, that ye may live. And so the Lord, the God of hosts, shall be with you as you have spoken. Amen. God bless you po. Kindly in Tagalog. Amos Kapitulo 5, versikulo 6, talon sa 14. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo mga bubuhay, baka siya isabigalbong parang apoy sa sangbayan ni Jose at supukin niyon. At si Bethel ay walang makapapantay niyon. Dito po sa 14. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo mga buhay at sa gawin ang Panginoong Diyos na mga hukbo ay isa sa iyo gaya ng iyong sinasabi. Amen. Ang lahat ng nais mabuhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen. Ang mga tao sa sanlibutan takot na takot, gustong mabuhay. Pero gusto mo bang mabuhay? Sabi ng ating nabasa, Amos 5 talatang 6, hanapin mo ang Panginoon at ikaw ay mabubuhay. Nais mo bang mabuhay? Sabi ng verse 14, magsihanap kayo ng mabuti, huwag ang kasamaan, at ikaw ay mabubuhay. Everybody say, praise the Lord. Amen? Kaya ang tao sa sanlibutan talagang mawawalan ng buhay. Bakit? Hindi naman sila naghahanap sa Panginoon. Kasi nang sila'y isinilang, meron na silang Panginoon.
Kagaya ko noong meron ng Panginoon. Amen? Sabi ng nanay ko, yan ang Diyos natin. Iba-iba ang aming Diyos. May malaki, may maliit, may puti, may itim, may kulot ang buhok, may tuwid ang buhok. Yan ang aming Diyos. Sabi ng nanay ko, yan ang Diyos natin. Diyan ka manalangin. Kaya pagdating namin ng 7 taon, kinakailangan 10 ama namin, 10 Aba Ginoong Maria bago ka matulog. Pag di mo nagawa yan, huwag kang matutulog magdamag, sa uluhin mo muna yan. Amen? Bakit? Yung kasi ang Diyos na kinagisna ng aming magulang. Amen? Kaya naman magkaroon akong karamdamang ketong sa dinami-dami ng aming Diyos. Lahat sila tinawagan ko. Nagpaulit-ulit ako sa 10 ama namin at Aba Ginoong Maria. Paulit-ulit na rosaryo, napudpud na, natanggal na mga minamahal. Ang ketong ko, ketong pan. Diba? Hanggang sinabi ng doktor, wala kang pag-asa sa leprosaryum ka. Ang taging paraan ko ay kamatayan, uminom ng lason. Kaya wala akong buhay. Pero sabi ng ating nabasa, gusto mo bang mabuhay? Hanapin mo ang Panginoon. Nais mo bang mabuhay? Hanapin mo ang kabutihan. Huwag ang kasamaan. Ikaw ay mabubuhay. Kaya bago ko uminom ng lason, ang nabasa ko sa bulletin today, attend Jesus Miracle Crusade sa lugar na ito. Nahanap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. And that was 1989, September 27. Ano na ngayon? Almost 26 years by faith hanggang rapture. Ang ketong na gumaling sa akin kailanman hindi na ibinali ating mahal na Panginoon. Amen? Ako ba'y namatay? Ako dapat ay mamamatay. Nahanap ko ang ating mahal na Panginoon sa pangunang panalangin ng ating beloved Double Evangelist Will Almeida, the end-time prophet of our loving God. Napakinggan ko ang tunay na ibanghelo ng kaligtasan na may Diyos na makapangyarihan. Diyos na handang magpatawad ng kasalanan, magpagaling ng karamdaman. Ang iyong kamatayan ay ipapalitan ng bagong buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Almost 26 years, si Brother Luwing dapat ay mamamatay sa lugar ng leprosaryum. Ito ngayon, nagsasabi sa inyong, ang Diyos ay totoo at mabuti. Naganap ba sa atin ang Amos? Naganap ba sa atin ang Amos? Naganap ba? Amos chapter 5 verse 6 and 14. Tayong lahat ay nagkaroon ng buhay. Amen? At ang buhay na ito ay hanggang dito lamang. Babalikan natin yung ating teksto. Dito'y walang maiiwang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. Lahat ay mababagsak at walang maiiwan sa daigdig na ito. Ibig sabihin, mamamatay tayo? Hindi. Dahil ang pangako ng Diyos, tayong natirang nabubuhay, maganap man o hindi, ang tinatawag na big one o 7.2 intensity na earthquake, maganap man o hindi, tayong nabubuhay, ay aagawin ng Diyos sa alapahap, sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo'y sumapanginoon magpakailan paman. Huling talata, unang Tesalonica, kabanatang 4, ang talatay 17, maghanda na po magpaawit mga manunugtong. Kindly po. The first book of the Thessalonians, chapter 4, verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Amen. And so shall we ever be with the Lord. Hallelujah. God bless you po. Kahit yung Tagalog. Unang mga taga-Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 17. Kung magkagayon tayo ng mga bubuhay na nakatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa gadyagsa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ano ang ating sasalubungin? Ang tao sa sanlibutan ay sasalubong sa pagkapahamak. Ang mga pinagpalang anak ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade, sabi ng ating nabasa, tayo ay mabubuhay, meron pang buhay, sapagkat tayong nabubuhay na titira ay aagawin nakasama nila sa alapap upang sumalubong ng buhay, hindi dadaan sa kamatayan at mapapasa Panginoon magpakailan paman ang inihandang tahalang tunay ng ating pinakamamahal para sa atin. Amen? Kaya ikaw na tinaningan na, ikaw na may karamdaman, ikaw na may problema, ikaw na narito ngayon, kinakausap ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo namang nauna sa kanila, kinakausap pa rin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo sa pagkapahamak, tayo ay sa kaligtasan upang magmana ng buhay.
walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo. Lahat ng dala niyong baguhan, nasa ilalim, nasa left and right wings, nasa malayo, ihatid niyo sila sa harapan. Kung nais nila ng kaligtasan, ihatid niyo sila sa harapan. Ang ating mahalapayan ay nagpapaanyaya. Sapagkat ngayon, ang ating pinakamalapay Yesu Kristo ay pag-ibig, at di na magtatagal ang mundong ito ay lilipas na tulad ng paglubog ng araw sa kaluran. Di na magtatagal. Amen. Hallelujah. Ang mundo ito ay lilipas na tulad ng... Samahan niyo sila sa harapan. Sa ating pong mga baguhan, huwag kayong mahiya. Hindi natin alam ano ang darating ng panibagong araw. Ngayon ay araw ng kaligtasan. Di na kailangan pa lumayo sa piling niya. Lumayo sa piling niya. Pagkat siya ang kaligtasan. Si Jesus ay kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya tayo na tanggapin siya. Hallelujah. Kaya tayo na tanggapin siya. Si Jesus ay pag-ibig at kaligtasan. Yes. Hallelujah. Sa Kanya'y dumalangin at lumapit. Pagkat si Jesus ay pag-ibig. Si Jesus ay pag-ibig. Yes. Ang tanong, handa ka na ba, kapatid? Hallelujah. Kapatid, kung dumating siya, Wala nang oras. ng oras upang baguhin mo pa ang iyong isip. Yes. Wala nang oras upang baguhin mo pa ang iyong isipan. Kaya tayo na. Hallelujah. Ang ating gagawin, tanggapin siya. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Si Jesus ay pag-ibig at kaligtasan. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Sa Kanya dumalangin at lumapit. Pagkat si Jesus ay pag-ibig. Hallelujah. Kaya tayo na. Hallelujah. Yes. Tanggapin siya. Hallelujah. Isang simpleng gawain. Tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Si Jesus ay pag-ibig. Yes. At kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah.
Si Jesus ay pag-ibig. Hallelujah. Yes, minsan lang. Hallelujah. Kaya tayo na. Hallelujah. Tanggapin siya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka malapit. Si Jesus ay pag-ibig at kaligtasan. Yes! Hallelujah! Sa Kanya dumalangin ang umawit. Pagkat si Jesus ay Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakapakapalad niyo mga pinagpala nating bisita na ngayon ay nasa harapan, sapagkat kayo'y tumalima sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Akin pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Father Rap Blanco, para po sa pagpanggap sa ating mga pinagpalang baguhan. Amen.